Ako po ay halos mahulog sa aking kinauupuan nang marinig ko ang isang kakilala ko. Grabe, sabi niya, mag-church tayo, sabi niya. Church tayo mamaya, Sunday kasi yun eh. Mag-church tayo mamaya para makapagbawas tayo ng kasalanan. Then they laugh, tawanan. Pero ako hindi ako tumawa. Hindi po yun nakakatawa. It only means one thing. Born again Christian sila. Hindi nila alam yung perfectly forgiven na sila. Gusto kong sumabad eh. Hindi ako magbabawas ng kasalanan. Kasi sa mata ng Panginoon, forgiven na ako once for all time. Maski pabiro, mag-iingat tayo pag may kinalaman sa major doctrine yung babanatan mo na salita. Kasi pag maraming mga nakarinig sa'yo na mga hindi mananampalataya, kasi ganyan po ang isip ng mga unbelievers eh. For unbelievers, they have to go to church para mabawas-bawasan ng kanilang mga kasalanan. Tulad ngayon mga Semana Santa, mga ganito. Meron silang mga kung ano-ano mga rituals, traditions, para mabawasan daw ang kanilang mga kasalanan. If you are a believer, did you know that you are perfectly forgiven once for all time? Once and for all. Magbabawas. Ano, ibig bang sabihin pag nagbawas ka ng kasalanan dahil dun sa ginawa mo, ano yun? Samantalang maliwanag po sa Biblia, sabi nga po ng aklat ng Biblia, no, kung titignan mong mabuti, ang sabi niyang ganon, ang inyong mabubuting gawa ay tila basahan lamang sa aking paningin. Ang Panginoon po nagsasabi niyan. So, alam ng Panginoon, we cannot do anything to achieve salvation or to attain it or to merit it through good works. Kalaking, patawarin niyo ko salita, kalaking kalokohan ng mga salitang ganyan. Christians, ha? I know kayo, pumupunta kayo sa mga institutional churches ninyo. But let me remind you, ingat-ingat sa pagsasalita. Sabi ng Bible, you are not of the world. You are in the world, but you are not of this world. Ayun ang sabi sa atin ni Jesus. So, nasaan na ang patotoo pag ganon? Kung ang mga salita, ang mga banat, parang unbeliever lang ang dating, ano? Wow! Talagang mahuhulog ka sa kinauupuhan mo pag mga ganong mga Anyway, yung sinasabi ko po, ito member po sila ng, malamang alam niyo po yung kanilang samahan. Ay, no naming names. Oops! No naming names. Sa kanila po, mahalaga po yung kailangan. Lagi silang on time. Bawal magtaas ng kamay sa kanila. Lagi silang may dalang Bible dapat. Ganon po sila. Okay, at puro alam niyo na yung iisang version lang ang ginagamit nila. 'Di ba? So alam niyo na po kung sinasabi ko. Pero think of that. Hindi nila alam yung perfectly forgiven. No? You are perfectly forgiven by the Lord. Kasi may narinig din po kung unbeliever na ganyan. Unbeliever po sila. Sa unbeliever, it's fine. It's just fine. Really fine. Perfectly fine sa unbeliever magsalita ng ganyan. Ne? Kasi, as I do remember, magkaibigan po sila. Mga kakilala ko rin po. Magsisimba raw sila. Ayan, ginamit ko ng term na simba. Sabi niya, magsisimba sila. Tapos sabi ng isa, ay, hindi ako po pwede kasi ganyan. Uy, sumama ka na, magsimba ka naman para mabawas-bawasan ng kasalanan mo. Magbawas ka naman ng kasalanan, ika. Sabi niya. Wow. I was young na marinig ko po yan sa bunganga ng mga kakilala namin na mas matanda sa amin. I mean, sabi ko nga po, it's fine. Pero kung ikaw nagsasabi, born again believer ka, born again Christian ka, tapos magsasalita ka ng ganyan. Okay? Magsisimba raw para mabawasan ng kasalanan. Magbawas ng kasalanan. What is that? Are you trying to gain or merit the favor of God by doing that? Hindi mangyayari yon. Wala kahit isa.
Baka nakalimutan niyo na po ang Book of Romans. Let me remind you. Walang matuwid, wala kahit isa. 'Di ba? Sa Romans 6:23, sinasabi roon, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang tagumpay naman ay yung ginawa ng Panginoong Hesus sa cross. Huwag natin kalilimutan ang 2 Corinthians 5:18. All this is from God. Saan ka pa pupwesto kung all this is from God nga? Saan ka pa pupwesto? Sige nga, kaya ingat-ingat sa pananalita. Sa ating mga born-again Christians, malaki ang expectations ng mundo. Sobrang laki. Tumigil ka na sa mga pagsasalita ng ganyan na parang unbeliever ka. Kasi, you know what? Ginawa ka ng bagong wine. Hindi ka na katulad dati ng ordinaryong wine. 'Di ba? Si Jesus, invited siya sa wedding sa Cana. Alam niyo po ba? Ang pinakamasarap na alak sa buong mundo ay natikman ng buong congregation na yon na dumalo sa kasalan na yon, sapagkat ang gumawa ng alak na yan ay ang God of Gods, si Jesus Christ. Wala nang hihigit pa sa sarap ng alak na yon. At sinisimbolo yon sa ating mga Kristiyano. Tayo po ay mga bago ng alak. Ang halimuyak natin kahali-halina ang mga born-again Christians. So, not until malaman mo nga talaga kung sino ka kay Jesus, talaga malalaman mo nga na, wow, ang sarap pala ng maging Kristiyano. Ang buhay Kristiyano po, alam po ba ninyo, ay buhay ng pasasalamat sa Panginoon. Hayaan mo na yung mga pinagdadaanan. Lagi naman tayong dumadaan sa kung ano-ano. Sa bawat araw, may mamimit kang hindi mo gustong pangyayari sa buhay mo, situation. Minsan may mga taong magda-down sa'yo. Okay lang yon. Si Jesus naman lagi nandyan para i-lift up tayo. Tama na yung mga ganyan na mga kaisipan dahil sa totoo lang po, ang Panginoong Hesukristo, tinanggal niya na tayo doon sa ganong klaseng pamumuhay. Tandaan niyo, from darkness to light. From death to life. Dinala po tayo. Gusto ko lang i-remind ang bawat isa sa atin kung sino tayo kay Lord Jesus. Mga anak na minamahal, pinakaiingatan, special possession. Kaya kung hindi ka pa subscriber sa channel na ito, I invite you to do so. Click the notification bell, share this video, share Jesus, His love, His grace. Thank you, and as always and forever, Jesus, the God of gods, the God of the universe, the God of the Milky Way, truly loves us all.